Marami nang nasirang buhay diyan sa kudeta-kudeta na yan, no? Yung mga officers na nag-participate diyan sa kudeta na yan, sila nakabalik. Ito, iyan ang susunod sa mga kasama namin sa kasundaluhan. Ha? Yung iba nakabalik, di ba? Tapos naging general pa yung iba. Samantalang yung mga sundalo na kasama na during that time, tumawag yung kaldero, until now, wala nang trabaho. Di ba? Naghiwala yung family, naghirap yung mga anak, hindi nakapagpatuloy sa ano. So, yun dapat ang sundalo, no, ay should be loyal to the Constitution, should be loyal to the flag, and not to the officers. Bali ang sinasabihan niya po dito, ang sinasabihan po niya dito kasi 'di ba merong mga magkukudeta na mga general. Ngayon itong mga general na 'to o mga colonel, mga ano, mga may posisyon, merong mga sundalong, under niya, 'di ba? Itong mga sundalong under niya, yun po yung mga nagpapagamit sa kanilang, ah, 'di ba kasi chain of command 'yan. Meron silang, supervisor or yung mas mataas sa kanila. Yun po yung mga kawawa, 'no? Kunwari ako general ako na kunwari ako si Pokis pero kunwari active ako. Meron ako siyempreng mga, sundalo na under me, 'di ba? Yung ako yung nagma-manage sa kanila ng mga tauhan. Tauhan na 'yan ng mga sundalo, 'di ba? Yun po yung kawawa kasi 'di ba nagkudeta, sila yung ipapasugod, 'di ba? Ipapasugod. "O sugurin niyo, 'yan, sugurin." Pero ang nag-uutos nandun lang sa likod, 'di ba? 'Di ba? Oh, ngayon, etong mga general na 'to na nag-utos dun sa mga maliliit na sundalo, sila nakakabalik sila sa posisyon. Pero yung mga maliliit po na sundalo, yun yung mga nakakasuhan, nakukulong, natatanggalan ng benepisyo, nahiwalay na sa pamilya, nagagalit yung mga pamilya, 'di ba? Yun po ang kawawa, 'no? Ulitin po natin, para mas malinaw. Marami nang nasirang buhay diyan sa kudeta-kudeta na yan, no? Yung mga officers na nag-participate diyan sa kudeta na yan, sila nakabalik. Ito, iyan ang susunod sa mga kasama namin sa kasundaluhan. Ha? Yung iba nakabalik, di ba? Tapos naging general pa yung iba. Samantalang yung LDT ano na, mga sundalo na kasama na during that time, tumawag yung kaldero, until now, wala nang trabaho. Di ba? Naghiwala yung family, di ba? Tapos naging general pa yung iba. Samantalang yung mga sundalo na kasama na during that time, tumawag yung kaldero, until now, wala nang trabaho. Di ba? Naghiwala yung family, naghirap yung mga anak, hindi nakapagpatuloy sa ano. So, yun dapat ang sundalo, no, ay should be loyal to the Constitution, should be loyal to the flag, and not to the officers. ayan guys, 'di ba? So nililinaw po nila na ito nga po 'no, may ano na, may history na, 'no, may experience na. Hindi mo na kailangan maranasan pa, 'di ba? Kung ikaw po ay sundalo na nag-iisip, "Ay sama po ako dito sa mga gustong ano, pabagsakin ng gobyerno." Eto na, eto na po 'no, eto na yung, kakahinatnan mo. Kung hindi ka naman po mataas na posisyon at, nagpapauto ka lang diyan sa, commander mo, ayan, yan po ang mangyayari po sa inyo, 'no. Tandaan, ito magandang, itanim sa isip ng mga sundalo. Tandaan niyo po, 2 taon na lang 'no, 2026 na ngayon, 2 taon na lang 2028. Hindi po tayo kagaya ng ibang bansa na walang eleksyon. Napipilitan po silang kudeta-kudeta kasi hindi po wala pong eleksyon dun, eh. Kumbaga, the only way na magpalit sila ng liderato, yung pagkukudeta nila, mag-ano, alsa yung, mga tao. Pero dito po sa Pilipinas, hindi po talaga natin kailangan 'yan.
'Di ba? Nangyari 'yan sa ano, kay Ferdinand Marcos Sr. na na-convince yung mga tao na magkudeta. Kasi nga po, wala pong eleksyon no'n, 'di ba? Meron yung later part na lang 'no, gumawa ng snap election. Pero yun nga, ang ano talaga po do'n, para magpalit ng liderato, kasi nga po ilang years na 'no, 20 years na po ba si, Ferdinand Marcos Sr. noon, 'di ba? Pero yun nga, hindi rin naman po nakaganda sa bansang Pilipinas. Pero yun po yung pinaglaban nila 'no, gusto po nilang mamili ng, liderato. O ngayon dito sa Pilipinas, kakagatin po ba 'yan ng mga tao? 'Di ba, bakit ako pupunta sa EDSA, bakit ako makikipag-rally at pababagsakin ng gobyerno? Eh, sa 2028 2 taon na lang bababa naman 'yang pangulong 'yan, 'di ba? At mamimili po tayo, malaya po tayong mamimili ng iboboto 'no, yung may kakayahan mag-isip na leader, 'di ba? Yung, isang, pulitiko na marunong mag-English, 'di ba? Hindi po kagaya ni Sara Duterte. Hindi, yung seriously speaking kailangan 'di ba yung isang taong alam natin may kakayahan ng pag-iisip na mamuno. Hindi hindi po puwede yung parang batang isip 'no? Bakit ko siya babatiin ngayong Pasko? Bakit ko siya babatiin? Magbabago ba ang kanyang ugali? Eh, yung ugali ko magbabago din ba 'pag binati ko siya? 'Pag mga gano'n pong mga pulitiko ang gusto niyo maging presidente, wala na. Pagtatawanan na talaga tayo sa buong mundo 'no? 'Di ba? Tama? So, sa mga nag-iisip pa po na mga sundalo na sumama dito sa mga pag-aaklas, eh, mag-ano po kayo, Hilos Daily, 'no? 'Di ba? 2 years lang po 'no, kayo mga sundalo, 'yan po ang kailangan niyong i-assure lang 'no, 'di ba? 2 years lang po. Kapag may mga power grab, tingin niyo itutuloy nila yung eleksyon sa 2028? Nag-invest na sila ng lahat-lahat ng 'yan, 'di ba? Lahat ng, paraan, eh, ginawa na nila para, makapunta sa puwesto na 'yan, 'di ba? Manakaw ang pagkapangulo. Tapos, sa tingin niyo mag magpapa-eleksyon 'yan sa 2028? Aba, 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 magkakamali kayo diyan 'no? Puro pambobola lang ginagawa ng mga 'yan, pero may saltik yang mga 'yan. Ayan, seriously speaking, 'pag si Sara Duterte po, eh, nanakaw niya ang pagkapangulo, mula kay BBM, eh, hindi po niya hahayaang magkaroon ng eleksyon sa 2028. Eh, yun na mas ma mas masakit na dagok po yun sa konsensya ng isang sundalo. At dahil pro-China po yan, meron po yang, tendency na buwagin ang AFP gaya po ng sinabi niya nung dati. May saltik po yun, eh, pro-China po yan, eh. 'Di ba? O baka kumuha yan ng mga commander na Chinese. Kasi uutusan po kayo ng mga Chinese 'no, sundalo ka ng Pilipino, pero uutusan ka ng mga Chinese na sundalo. Yan po ang worst na senaryo ng Pilipinas 'pag, si Sara Duterte ang pinaupo niyo. Kaya sinasabi ko po nga po sa inyo, ang mga tao ngayon, eh, nag-iisip na 'no? Alam naman po natin, eh, sumasama na sila sa mga rally na totoo, pero yung rally ng DDS wala talagang pag-asa. 50 katao na yun, marami na yun, 'no? Pero sa totoong rally, yung ₱1 trillion march, ang dami po nun. Ang problema lang po nun ₱1 trillion march, eh, 'no, ayaw po kasi nila na
pababain si PBBM, syempre. Kasi nga ang ipapalit eh si Sara Duterte. So, kung gusto niyong sumali sa A Trillion Peso March, ayun, pwede nating masabi nakikisa kayo sa mga tao. Pero again, ang problema po do'n hindi naman si BBM ang gustong pababain nun. 'Di ba? So, wag po kayong magkakamali, wag po kayong magkakamali. Kung hindi po kayo nakasubaybay sa, pulitika natin 'no, sa nature ng politika dito sa Pilipinas, eh, wag po kayong magpapadala diyan 'no, wag po kayong magpapauto sa mga nagsasabing ayaw nila kay BBM pero gusto nila kay Sara Duterte. Walang gano'n! Wala pong gano'n.